Sa Marijua ay may gulong nangyayari dahil si Kuma ay dumating na pala sa Holy Land. Ang mga guards ay ginapos ng kadena si Kuma pero hindi nila mapigilan to. Sunod na pinakita ay ginamit ni Kuma ang kanyang teknik na Urso Shock na nakapagpatalsik sa mga guards ng Holy Land. Pagkatapos ito ay biglang dumating si Akainu at tinanong si Kuma kung ano ang ginagawa nito sa Marijua. Nabanggit ni Akainu na parang ilang araw pa lang ang nakakalipas ay gumawa din ng gulo sa Marijua ang mga members ng Revolutionary Army. Ikinatuwa ng sugatan na guard ang pagdating ni Akainu. Pero mga Celestial Dragons ay galit na sinabi kay Akainu na hindi dumating ang lobster na in-order niya para sa dinner nila. At tinanong din nila si Akainu kung ano na ang mangyayari sa food supply ng mga Celestial Dragons. Sinabi ng isang Celestial Dragon na wag munang isipin ang tungkol sa pagkain at mas mahalaga na patayin ni Akainu ang nanggugulo na slave na si Kuma. Pero si Akainu ay hindi pinansin ng mga Celestial Dragons. Sinabi ni Akainu kay Kuma na kung hindi nila to kayang kontrolin ay mas mabuti pa na patayin na lang nila si Kuma. Galit na tinanong ni Akainu si Kuma kung saan to pupunta sa kabila ng pagiging mindless robot nito. Pagkatapos ay inatake ni Akainu ng Devil Fruit technique niya na Meigo o Dark Hound si Kuma na naging dahilan para matunaw at magdugo ang kanang bahagi ng mukha ni Kuma. Sinabi ni Akainu na mayroon pa rin palang dugo si Kuma. Pero pagkatapos ito ay tinakasan na siya ni Kuma at pagkatapos ay nirefill ni Kuma ang sarili niya gamit ang Devil Fruit niya kaya mabilis siyang nakalayo kay Akainu. Sunod ay naalala ni Akainu ang nangyari 2 years ago noong na-capture niya si Bonnie. Sinabi ni Akainu kay Bonnie na si Kuma mismo ang nagdesisyon na i-modify ang katawan niya bilang combat weapon. Pero si Bonnie ay hindi naniwala sa sinabi ni Akainu at sinabi ni Bonnie na hindi magdedesisyon si Kuma na iwanan ang anak nito na si Bonnie. Pagkatapos ng alaala ni Akainu ay sinabi niya na isa na lang puppet si Kuma na walang sariling will at isip kaya hindi niya maintindihan kung saan ba talaga pupunta si Kuma. Ang mga Marines ay sinabihan ng mga Mark III pacifista na atakihin ang mga sea beast weapon at maya-maya pa ay isa-isa nang lumubog sa dagat ang mga sea beast weapon. At ang mga Marines ay nakalapag na sa Fabric Base ng Egghead Island. Nireport ng mga Marines na nasa isla na sila at si Admiral Kizaru naman ay na-infiltrate na ang labo face ng isla. Si Luffy na naka 4th gear snake form ay walang tigil na inaatake si Kizaru. Si Kizaru naman ay mayroong light sa bawat kamay niya at sinasangga ang mga atake ni Luffy. Sinabi ni Kizaru na naniniwala na siya na si Luffy talaga ang tumalo kay Kaido. Pero tinanong ni Kizaru kung bakit ang isang malakas na pirata na katulad ni Luffy ay piniling protektahan si Vegapunk. Pero si Luffy ay tinanong lang din si Kizaru kung bakit nila papatayin si Old Man Apple. Sunod ay lumipad ng mabilis si Kizaru palayo sa Egghead Island na napatanong pa si Luffy kung gaano kalayo ang nilipad ni Kizaru. Habang nasa malayo si Kizaru ay sinabi niya na ayaw niyang patayin si Vegapunk dahil matagal niya na tong kilala. Kaya sinabi ni Kizaru na wag makialam si Luffy sa ginagawa niyang misyon. Sunod ay lumipad na ng mabilis pabalik si Kizaru at sinipa si Luffy ng napakalakas na naging dahilan para tumalsik si Luffy sa Vega Force 1 na nahawak-hawak ang 1000 Zani. At dahil dito ay nahati ang katawan ng Vega Force. Si Luffy ay tuloy-tuloy pa rin sa kanyang pagtalsik hanggang umabot siya sa barrier ng Egghead. Ito ay nakita ni Franky at nagalala siya kay Luffy. Habang ang 1000 Zani naman ay safe na bumagsak sa malambot na Cloud Island. Pero sunod ay sumabog ang Vega Force 1. Dito ay naalala ni Kizaru na pinakita ni Vegapunk sa kanya dati ang Vega Force 1. At tinawag to ni Vegapunk na Giant Robot of Dreams. Si Lilith ay hindi makapaniwala na sumabog ang Vega Force. Sinabi na nasira din ang dream nila. Si Franky naman ay hinanap ang 1000 Zani at nakita niyang nakatumba to pero wala namang damage. Si Bonnie ay nagalit kay Kizaru. Si Kizaru naman ay kinamusta si Bonnie at sinabi na lumaki na ngayon si Bonnie. Sinabi ni Kizaru na i-assassinate niya si Vegapunk at alam niya na may galit din si Bonnie kay Vegapunk. Pero si Bonnie ay sinabi na hindi na siya galit kay Vegapunk at iba na ang target niya sa ngayon. Pagkatapos ito ay inatake ni Bonnie si Kizaru na mabilis lang na ilagan ni Kizaru. Pagkatapos ay sinabi ni Kizaru na huwag siyang puwersahin ni Bonnie na madagdagan pa ang mga kakilala niya na kailangan niyang masaktan para makompleto ang misyon niya. Pero sunod ay sinipa ni Kizaru si Bonnie at tumalsik din si Bonnie sa barrier ng Egghead. Ito ay kinagalit ni Franky kaya naghanda na si Franky na atakihin niya ng teknik niyang Radical Beam si Kizaru. Pero biglang nawala si Kizaru na sandaling ipinagtaka ni Franky. Pero na-realize ni Franky na maaaring pinuntahan na ni Kizaru si Dr. Vegapunk. Kaya mabilis niyang kinontak ang control room kung nasaan si Vegapunk para sabihan ng mga to na papunta na doon si Kizaru.
Si Usopp ay tinanong si Franky kung okay lang ba sila dahil may narinig na malakas na pagsabog si Usopp, habang si Vegapunk, Atlas at Tedison ay masaya dahil nakrak na nila ang code na ginawa ni York. Sinabi ni Vegapunk kay Franky na na-disable na nila ang barrier at tinanong kung nasa likod na ba ng isla ang Vega Force 1. Pero bago pa to masagot ni Franky ay biglang may ibang taong sumagot sa control room. Sinabi ni Kizaru na biglang sumulpot sa control room na ang escape plan ni Vegapunk ay nag-fail na dahil ang giant robot of dreams ay nawasak at sumabog na. Nagulat ang lahat sa control room sa biglang pagdating ni Kizaru dito. Sinabi ni Kizaru na sana ay maintindihan ni Vegapunk na ang misyon na to ay mahirap din tanggapin para kay Kizaru, pero kailangan niya tong gawin. Noong akma ng papatayin ni Kizaru si Vegapunk ay biglang may higanting kamay na humawak kay Kizaru na nagpaluwa ng mga mata sa lahat ng nasa control room. Si Kizaru ay pinagpawisang sinabi na sa wakas ay nakita na niya ang appearance na pinag-uusapan ng marami. Habang si Luffy na naka Gear 5 ay sinabi na pinatalsik siya ni Kizaru hanggang sa baba ng egghead at 2 beses siyang tumagos sa barrier. Sunod na panel ay pinakita ang ancient robot na narinig ang drums of liberation heartbeat ni Luffy. Pagkatapos ito ay biglang umilaw ang mga mata ng ancient robot. Maaaring kaya umilaw ang mga mata ng ancient robot ay dahil sa sobrang saya nito dahil walang break next week. Kung bago kayo dito sa aming channel, please hit the subscribe button para mabalikan ninyo ang aming mga videos. Sama nyo na din ang notification bell para updated kayo sa mga bago naming uploads. Meron kayong tanong or topic na gustong i-discuss? Ilagay nyo lang sa comment below. Thank you for watching and kita tayo sa next video.